Happy Sunday mga kapatid! Welcome po sa kauna-unahang Youth Devotional Series na handog sa inyo ng ating Dasmai Ambassadors Ministry. Ito ang Advent Mornings! Ayan mga kapatid, 3 taon na po simula ng una ninyong napanood ang programang Advent Morning. So ito po ay unang ipinalabas bilang isang special feature program ng ating Dasmai Sabbath School na nakasama naman natin every special programs sa ating pong iglesia. So nakasama natin yung Advent Mornings every time we are celebrating our church anniversary, and sometimes pa nga po ay sa ating Thanksgiving program. So iba't ibang mga mukha at iba't ibang mga contents na po ang naipalabas natin dito sa Advent Mornings. Pero ngayon, isa na po itong ganap na weekly youth devotional series mula sa kabataan para sa ating mga kabataan. So ngayong unang linggo po ng bagong taon, it's 2024. Sa paniniwala ng mga in-check, ito po ay Year of the Dragon. Ako nga po, binasa ko yung aking sa Sagittarius, parang malas daw po ako. But this week, our devotional is entitled Unity in Christ. Kasi this year po, we are going to create a youth devotional series at susundan po yan nung ating theme this year, which is Unleash. So every letter doon sa word na unleash, yung abbreviation niya ay ating magiging pamagat, magiging tema po ng ating weekly devotional every week. So sa araw na ito, tuklasin natin ang tema ng pagkakaisa kay Kristo or unity in Christ. So isa-isang daigdig na puno ng pagkakaiba-iba, tayo po bilang mga kabataang sumasampalataya ay tinatawag na hanapin ang ating pagkakaisa kay Kristo Jesus. So alamin natin kung paano natin ito maaaring gawin at panatilihin. So sabi po sa ating pagdinilay-nilay ngayon pong umagang ito, binibigyang diin ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso ang kahalagahan ng pagpapanatili ng pagkakaisa sa pamamagitan ng tali ng kapayapaan. Bilang mga tagasunod ni Kristo, maaaring tayong harapin ng iba't ibang mga hamon at pagkakaiba sa ating mga kaibigan, paaralan at komunidad. Ang tanong po, paano ba natin mapapanatili ang pagkakaisang ito na tinutukoy ni Pablo? Katulad po ng binanggit nga dito sa atin pong pagninilay-nilay, tayo pong mga Adventist, hindi lang mga Adventist, yung ating mga kapatid, ay marami tayong mga challenges na kinakaharap, di ba po? Nagkakaroon ng mga problema sa ating pananampalataya. Kasi yung pananampalataya kay Kristo, hindi yan yung simpleng pagsamba mo sa araw ng Sabado. Tayo po, pag pumupunta tayo dito sa ating iglesia, tayo po ay nakikipagsalamuha. Minsan, nagkakaroon tayo ng mga hindi pagkakaunawaan sa ating mga kapatid. Minsan naman po ay may mga problema tayong na-encounter when we are serving our God. Di ba po? Maraming mga jablo na haharang talaga at demonyo na talagang didilim at talagang pipigilan tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dito po sa ating devotional this morning ay ituturo sa atin ng Panginoon kung paano natin mapapanatili yung ating unity sa paglilingkod natin sa Kanya. So una pong sinabi ng ating Panginoon, tayo po ay magmahalan. So sabi po sa Juan 13 verse 34, ibinibigay ko sa inyo ang isang bagong utos. Magmahalan kayo. Gayon din kung paano ko kayo iniibig ay ganoon din ang inyong pagmamahal sa isa't isa. So mga kapatid, kitang-kita natin yung pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Yung mga blessings na natatanggap natin sa araw-araw. Yung mga challenges na kinakaharap natin na hindi natin alam. Instead na yun yung nagpapababa sa atin, yung mga challenges na yun ay nagbibigay ng leksyon sa atin para mas mapabuti tayo, di ba po? Para mas maging better tayo. So dito mga kapatid, sinabi ng ating Panginoon, tayo po ay magmahalan. Kung tayo po ay may mga nakakaalitan ngayon, this is your chance na simulan po ang inyong 2024 na meron po kayong malayang puso. Di ba po? Kasi iba yung pakiramdam na parang, ay, wala kang kaalitan. Di ba po? Yung parang, pagpupunta ka dito sa church, parang, ay, hello, dito na yung mga, mga BFF ko. Kasi kapag inisip natin, mga kapatid, na may kita natin yung kaaway natin, mayroon tayong hindi kakasunduan, parang, ano ba to? Parang nakakasira ng araw. Katulad po ako, nakaranas po ako ng ganyan mga kapatid. Pero talagang
mas pinili ko po na magmahal. Di ba po? Dahil iba ang pakiramdam po ng pag-ibig. Hindi lamang po sa ating mga iniirog, kung hindi yung pag-ibig natin sa ating mga kapamilya at lalong-lalo na po sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Pangalawa pong itinuturo ng ating Panginoon ay ipanalangin natin ang pagkakaisa. So sabi po sa awit 133 verse 1, saan man masama at kahusayan kung paanong magkasama ang mga anak ng Diyos sa pagkakaisa. So mga kapatid, ang panalangin ay isang makapangyarihang kasangkapan na nag-uugma sa atin sa puso ng Diyos. Kapag ipinagdarasal po natin ang pagkakaisa sa gitna ng ating mga kaibigan, pamilya at kapwa sumasampalataya, ay inaanyayahan natin ang Diyos na gumawa sa atin at dalhin tayo sa kanyang kaharian. Di ba po? Iba po ang kapangyarihan ng panalangin, mga kapatid. Instead na mag-focus tayo doon sa pagkakaiba-iba natin, doon sa divisions, yung mga nagkukos ng ating hidwaan sa ating mga kapatid, sa ating mga kasama sa ating pananampalataya sa loob at sa labas ng iglesia, mas mag-focus tayo sa nag-iisa sa atin at yun yung faith natin kay God. Panalangin natin yung ating mga kaaway, yung mga hindi natin kakasundo, yung mga bara sa atin pong pagkakaisa. Kasi ang Panginoon po ang gagawa at gagawa ng paraan para po matupad yung atin pong mga hinihiling. At ang hinihiling po natin iyon ay ang pagkakaisa sa ating mga puso at sa ating mga nakakasama. So, bilang pagtatapos po sa paglalakbay natin ng pananampalataya, alalahanin natin na ang ating pagkakaisa kay Kristo, our unity in Christ, ay isang makapangyarihang patotoo sa mundo. Subukan natin maging tagapagtaguyod ng kapayapaan, yakapin ang mga pagkakaiba sa ating paligid at manatiling nagkakaisa bilang mga tagasunod ni Jesus. Sa ganitong paraan, mga kapatid, naglalarawan tayo ng magandang kaharian ng Diyos at ipinapakita ang pagmamahal na naglalapit sa atin kay Kristo. Mga kapatid, ngayon po ay inaayahan ko po ang ating mga viewers ngayon sa Facebook at sa YouTube na tayo po ay manalangin. Dear Heavenly Father, we come before you seeking unity in Christ. Help us as young believers to love one another, to pray for unity, and to find the common ground. May your Spirit guide us in building strong and Christ-centered relationships. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, yan po ang ating first episode, ang unang week ng ating Advent Mornings Youth Devotional. Muli ako po si John Gandullas, ang Pangulo ng Ambassadors Ministry nating Dasma 1 District at gayon din ating Dasma Seventh-day Adventist Church. Muli, Happy Sunday!